Lord, thank you! Finally, at nakauwi na rin ako sa bahay namin. Siyempre, bilang isang OFW, isa talaga to sa mga pinakamasayang araw na makauwi tayo sa ating mga pamilya. At siyempre, mas lalo na ako dahil first time kong nakaapak sa aming bagong bahay. Siyempre, at siyempre, ang sarap sa pakiramdam yung sabay-sabay kayo kumain ng pamilya mo sa bagong bahay. Ayan. So, thank you, Lord. Super talagang ginaid mo kami sa aming mga plano. Ayan. So, mayroon naman kaming bahay na kubo na pwede pa naman siyang tirahan at hindi pa naman siya luma. Pero, syempre, pag may bagyo at malakas yung hangin, napakahirap naman talaga. So, nagpasya kami ng asawa ko na magpagawa ng bahay. Nag-start kami 2022. Ayan. So, ngayon, ito na siya. Syempre, kung sa 100% is 90% talaga ng asawa kong gumawa ng aming bahay at 10% lamang po ang tulong ng mga taong kinuha namin para magbuhat ng mga materyales. So, marami kaming mga prosesong ginawa. Naghanap kami ng mga mabilhan ng mga murang materyales. Siyempre, pag ikaw magpagawa ng bahay, kailangan talaga maging wais ka din. So, hindi na kumuha kami ng mga labor. Asawa ko na lang gumawa kahit napakatagal gawin, pero at least papasan bayat matatapos din naman. So, ayan. Ang sarap sa pakiramdam. Talagang, Lord, thank you, Lord. Thank you so much talaga. So, syempre, hindi namin to magagawa or hindi namin to matatapos kung hindi kami magtulungan ng asawa ko. So, syempre, malapit na mag-college yung anak namin, kaya naghahabol kaming matapos yung aming bahay. So, thank you, Lord. Talagang sa gabay mo is ito na yun, oh. So, sa lahat ng mga OFW or hindi man OFW na mga nangangarap, sabayan lang po natin ng sipag at tiyaga at syempre prayer para makakamit natin yung mga gusto natin sa buhay. So, ayan. At syempre sa mga OFW dyan, pag may plano kayo magpagawa ng bahay, simulan nyo na dahil habang tumatagal, nagmamahal ang materyales. So, ayun, ang daming nagpipiim sa akin, nagtatanong kung magkano daw nagastos ko sa bahay ko. So, hindi ko sila na-replyan dahil baka pag ni-replyan ko, ay baka magulat sila sa presyo or sa price ng mga nagastos ko sa bahay ko. So, alam nyo na yan, guys, kahit hindi ko naman sabihin, alam nyo naman ang mga presyo ng materialis ngayon at kung magkano ang mahagastos pag 25 by 25 yung size ng bahay. So, ayun, hindi madali magpagawa ng bahay pero syempre unti-untiin lang natin at kung meron naman kayong malaking pera or meron naman, kung mapera naman kayo, why not naman biglain nyo. Pero pag sa katulad natin na alam nyo na hindi naman gaano kalakihan ang sahod, syempre paunti-unti lang at magsingit din sa budget natin yung mga ibang materialis. Kaya pag may pangarap ka, simulan mo na, samahan mo ng prayer, sipag at syaga.